makikipagkwentuhan po tayo sa kababalik po sa Senado at dati nang ini-expose itong ewan ko ba, pagwawaldas nitong flood control funds. Senator Panfilo Ping Lacson. Good morning po, Senator Ping, sir. Jarius, magandang umaga. Sa mga sumusubaybay sa atin, magandang umaga rin. At kasama ko po si Miss Relza Magsumbol ngayon at siya po umaalalay sa atin ngayon. Good morning po, Sen Ping. Good morning. Sir, sinasabi niyo na sa pagsusuri niyo nitong flood funds na ipinasa ngayong taong ito, ngayon pong 2025, ay meron pong mga senador at congressman na nakakuha ng billion, na 5 to 10 billion ng mga senador, tapos isang congressman na 15 billion, sir, na nakuha ang flood fund. Maraming insertions Kaya nga maraming naka-PISARO. Alam mo yung PISARO, for issuance of SARO. Yun yung pumalit na acronym do sa FLR, for letter release, no? Parang another term for impoundment kasi bawal yung impoundment. Anyway, maganda na rin yun kasi nga medyo naabuso especially yung 2025 budget. Dahil mismo ang Pangulo, nung bago niya pirmahan at ibito yung mga ibang items, sinabi niya na hindi niya na nakilala yung National Expenditure Program, yung President's Budget. So, totoo yun. Kasi nga, napakaraming insertions na nangyari, na ginawa, na wala namang direksyon kasi walang konsultasyon sa mga ahensya na mag-iimplementa. So, I suppose, dahil sa laki ng halaga ng naka-PISARO, malaki yung magiging unused appropriations natin sa 2025. GAA. Unused ang mangyayari po, gano'n? Kaya, kasi hindi alam i-implement Hindi ma-implement, kaya magiging unused appropriation, sayang. Oo. Pero, pwede ba yun? Para hindi masayang, hindi mangyaring unused siya, ibibigay na buong-buo sa mga mambabatas, di po may ruling na ang Korte Suprema noong 2013 kontra sa ganito, parang nagiging pork barrel po. Totoo yun, Jarius. Kaya lang, yun nga, napaikutan yung Supreme Court ruling declaring the pork barrel system as unconstitutional. Lalong lumala pa nga kasi noong constitutional pa yung hindi pa nadideklarang unconstitutional, nakalimit doon sa 200 million at saka 70 million. Although may mga nakapagpalusot pa rin na extra. Pero hindi ganun kalaki. Ngayon nagka-bilyon na. Ang nakakapangamba nga at saka kasi alam mo nung nagre-review na kami ng budget paghahanda sa 2026 deliberation ng GAA. Sabi ko, balikan nga natin yung kasi sign of the times kasi nagbahaan na naman. Ang daming perwisyong nangyari, may mga namatay pa. Sabi ko, balikan nga natin yung historical data ng flood management program ng gobyerno. So, binalikan namin hanggang mula 2011. So, 15 years, Ang nakita naming pattern doon, nagsimula tayo 2011, nasa mga 11 billion yung flood control programs under ng DPWH. Remember, Jarius, ang of late, yung budget ng flood control ng MMDA, nakabukod pa ito sa budget ng DPWH. Bukod pa. So yung 1.9, actually yung almost 2 trillion na yon sa loob ng 15 taon, 1,907 billion 880 million pesos. Yun ang exact amount pagka kinumplit natin. So nagawa ko ng mental calculation, pumapatak na sa loob ng yung 15 taon na yon, ang average natin per year, nasa mga 127 billion. So kada araw, kung iaarawan natin, nasa mga 348 billion a day. Million pala. A day, yung ating gastusin para sa baha. Ngayon, kinonsulta ko yung kaibigan natin si ChatGPT. Yung palang halaga ng mid-size na yung cutter suction dredger, yung dredging machine. Nasa 1.5 hanggang 8 million dollars. Ilagay na lang natin kung 5 million dollars. So sa present exchange rate, nasa mga 285 million pesos. So may sobra pa tayong, kung bibili tayo ng isang dredging machine araw-araw, kada araw merong isa sa loob ng 15 taon. So, meron tayong 285 million na ginastos. Meron pa tayong excess na 65 million.
na pwede natin gamitin yung portion noon para sa maintenance at saka operating expenses pagdedredge. Paglilinis ng mga ilog, ng mga lakes, yung marurumi, yung mga silted. Ano? So doon ko lang ito hinalintulad. Kung ganun pala yung kalakaran at ganyang kalaki yung budget, dapat by this time, wala na tayong baha. Pero nagagawa ba talaga yung dredging? Kasi yun po ang isang sa mga solusyon. Basic po yun. Ano? Yung mga dams po natin, napupuno na rin ng silt. Ano? Kaya kailangan i-dredge din yung mga dam para lumalim uli. Tapos yung mga ilog, mga batis, ganun po eh. Nangyayari ba talaga? Yung dredging, isang aspeto lang ng flood control program eh. Yes, sir. Maraming aspeto yan. Dapat may pag-aaral at lahat. Dapat holistic, integrated. Kasi kung masipag yung isang LGU at efficient siya, okay, sa munisipyo o sa siyudad niya, hindi nga nagbabaha, pero may spillover eh. Hindi naman pwedeng isolated o naka-insulate yung isang munisipyo o isang siyudad dahil magaling yung mayor at binaha yung karatig bayan. Hindi naman pwedeng hindi ay tatago sa kanya yung baha. So kailan tagal naka-integrate, kumbaga at least regional man lang. Kung halimbawa Metro Manila, integrate na natin yung mga drainage, yung plan ng ating pamahalaan. Wala tayong ganun kasi dito sa Pilipinas, Jarius eh. Ang katunayan, yung medium-term development plan natin, sa loob lang ito ng 5-6 na taon. Kasi parang naka-time ito do sa termino ng presidente. Sa ibang bansa, hanggang 20 years yung kanilang planning eh. Mga infrastruktura nila. Tatandaan ko yung kapatid ko kasi nasa US Navy nung araw. Sabi sa akin, Kuya, itong dinadaanan natin na makitid na daan, 20 years from now, freeway na ito. Sabi ko, paano mo alam? Ganyan ang planning dito, 20 years. Ganun eh, no? Sa China, ganun din eh. Mga development na tama. Nila, no? Sa Shanghai, halimbawa. Pero ang nangyayari po sa atin kasi, sir, di ba, parang kumbaga, yun nga sinabi mismo ni the Secretary ng DPWH, si Manuel Bunoan, meron 5,000 flood projects, then yun for last year, halimbawa. Pero hindi niya raw alam kung ano yun. Parang maliliit na yun na nga. Niya. Yun na nga ang problema. Kaya hindi kayang ma-implementa ng implementing agency under the executive branch. Kasi nga, insertion eh. Basta isiningit ng mambabatas do sa authorization phase ng budget process. Kasi di ba, preparation, authorization, implementation, tapos yung accountability. Yan ang core process eh. Yung proseso ng budgeting system natin. Ang karamihan, nag-prepare mula Barangay Development Council, paakit hanggang regional. Ang ina-adapt lang natin sa pag-prepare ng NEP ng para maipasa yung GAA o yung GAA na mismo. 20% lamang ng output ng mga regional development councils. So mainam yung nag-issue yung Pangulo early this year, I think, nung executive order na kung saan gusto niya ma-enhance yung papel, yung participation ng mga regional development councils. Kaya natatandaan ko nung kampanya nga, pagka siya nag-a-attend sa aming mga rallies, dumadaan muna siya, nag-a-attend siya ng RDC. Parang ini-emphasize niya na hindi, kailangan talaga may papel yung mga lokal, yung kanilang pinaghirapan sa paghahanda, pag-prepare ng kanilang local development plans. Bigyan natin ng halaga. Hindi yung 20% lamang yung average na ina-adapt sa national budget. So para ano pa yun, sinasayang natin yung pondo o ginagastos o yung pagod ng ating mga local development councils kasi hindi naman natin ina-adapt sa national budget. Samantalang sila yung nakakaalam ng mga needs, ng mga priorities doon sa kanilang mga lokalidad. Ang pasapapa nito, pagdating pa sa Kongreso, bali wala singit dito, singit doon, na wala namang konsultasyon. So, yung 2025 GAA natin, ang description ko nga is mangled beyond recognition. Parang, kumbaga sa nakatay ng gusto, hindi mo na makilala. Yun din ang sabi ng Pangulo. Hindi mo na makilala yung NEP. Ang maganda ngayon, si Secretary Pangandaman, meron siyang pahayag na kinakausap niya yung mga cabinet secretaries. Huwag na kayo manghingi ng augmentation sa mga mambabatas.
Kasi diyan nagsisimula eh. Halimbawa, si secretary, dadaing sa isang legislator. Oo. Baka naman ho pwedeng kasi hindi na-adapt sa NEP, baka naman pwedeng bigyan nyo kami ng augmentation kasi kulang yung pondo. Gagawin ni Mambabatas, sige, pero magdadagdag na rin siya ng para sa sarili niya na hindi naman pinag-aralan, wala naman pinagugutan, hindi data-driven, hindi nakabase sa needs at saka sa priorities ng mga end users. Yun ang problema. So, paano pong nakita na 20% lang, sir? Tapos 80%, yun pong papel na po yun ng mambabatas, halimbawa, senador o congressman, ganon. 20% lang yung mula sa barangay hanggang sa Regional Development Council. Hanggang regional, Hindi, pag-aaral namin yan yan ang historical Kayo parang, po pag-aaral nyo? Oo. Tinatanong ko nga taon-taon yan sa DBCC, yung sa policy, yung mga economic managers. Bakit pinapahirapan natin o hindi natin ibibigyan ng halaga yung ating mga local development councils? Bakit 20% lang year in, year out? 20% lamang ang ina-adapt natin doon sa kanilang output. Ang masama pa dito, nangyayari, yung timing. Kasi matatapos yung pagsumiti ng mga regional development councils ng kanilang development plans, yung integrated na pangkalahatan, tapos na yung budget call. So, paano yahabol pa sa NEP yun, doon sa National Expenditure Program? Dapat ayusin nila yung timing, coordinated, na timely yung pagsasubmit ng output, yung local development plans, para na sa gadon, makonsidera ito pagka nag-budget call ang Malacanang, ang NEDA, ang DBM, pagka nag-usap-usap na, ito yung nire-request ng Region 1, Region 2, and so forth. Pag-aralan natin ito. Ang nangyayari, parang formalities lang yung Regional Development Council. I hope mabago yung ganong sistema na sa ganon, matugunan talaga yung pangangailangan at saka yung prioridad ng mga end users, yung local mga local government natin na kung saan sila yung nakakaalam hinuhulaan lang ng mga ang problema kasi yung ating mga congressmen, district representatives, members sila ng mga local development councils, at least sa municipal, city, provincial levels. Dapat doon sila nakipagtagisan nakipagdebate sila, nakipagdiskusyon. Hindi isama natin kasi distrito ko ito naman sakop ng lalawigan. Laan na natin ng budget itong tulay dito. So nasa ganun, napag-aaralan ng gusto, na nadidiscuss sa kanilang mga constituents. Kasi represented ang dyan yung mga NGOs saka CSOs sa local development councils. Yun din ang pinaglalalaban ko, yung aking isang panukalang batas, yung number 2 sa priority ko, bills, yung people's participation in the national budgeting process. Na kung saan, all the way hanggang bicameral conference, na andyan, merong nagmamatsyag na publiko, na media, at may transcript. Kasi ang problema, pag nag-usap-usap na sa BICAM, ito pa naman yung tinatawag na third and most powerful chamber. Na kung saan, minsan nababaliwala yung mga deliberations sa plenaryo, yung amendments. Pagdating sa BICAM, burado lahat, sila na nag-uusap. At walang publiko, walang media, walang transcript. So hindi natin matrace, sino ba nag-insert nito? Sino ba nagsingit nito? Wala nakatago Pagka nga pinuna mo, sabihin pa, hindi ko alam Pero yun nabanggit nyo na rin lang ito kasi ito yung nagiging kontrobersya taon-taon sa budgeting process. Pagdating dun sa bicameral conference committee po ng Senado at House of Representatives, closed door. Bakit ganon? Bakit yung pinakamahalaga pa na batas na pinapasa taon-taon ng Kongreso ay naka-closed door sa bicameral. Pero sa mga ibang batas naman, open to the media, open to the public, yung bicameral meetings nila. Yun na nga Kaya nirefile ko nito, pang 3 file ko na yata ito yung people's participation sa budgeting process, sa BICAM lalo. Kasi ang nangyayari, yung bicameral conference, talagang halos nag-uusap yan. 2, 4 na tao lamang Dahil yung pag-convene naman yan, formality lang roll call, opening statements, pagkatapos konting photo op, pagkatapos doon, sasabihin na lang, okay,
suspended, labas muna yung media, tapos mag-form ng small group BICAM. Oo. Ang problema, yung small group BICAM, hindi naman talaga small group, kundi partner lang yun, partnership. Yung APRO chairman at saka yung Finance Committee chairman, halos lang ang nag-uusap. Kaya nga ngayon, medyo natutulig siya si Senate President Cheese kasi may balita nga na instead na si Senator Grace po yung nag-attend do sa small group BICAM, lalo do sa panghuling BICAM na, panghuling stage na ng BICAM, may balita nga do sa House, ewan ko kung totoo, na siya mismo yung nandoon at alam mo na, nag-finalize. Kaya nga, di ba, may kontrobersiya pa tungkol sa mga blanco. Ngayon lang kami tayo naka-experience ng yung BICAM report, pinirmahan, niratify, blanco. May mga blank pages o items. Na pinila pa na lang ito. Ang sabi ni Congresswoman Kimbo, hindi, sabi niya, pinila pa niyan ng technical working group. Sabi ko, wala namang mandato yung technical working group. At saka yan, ang nagra-ratify niyan, plenaryo ng both houses. Hindi po pwedeng paubaya mo sa technical working group. Kasi hindi sila elected officials, wala silang mandate. Bakit mo papaubaya? So yung na-enrolled yung bill ng pinilapan ng kung hindi natin alam po sino. Kaya dapat yun i-correct talaga yung budgeting system natin. Tapos itong huling budgeting process natin ng 2024, late 2024, na si Senate President Chis Escudero mismo ang nag-attend sa BICAM. Ang resulta nun, meron siyang 143 billion insertions. Karamihan po para sa flood controls nga. At ang nakinabang ng gusto, Bulacan, tsaka ang probinsya niya na Sorsogon. Yun ang lumalabas sa mga report. Anyway, makikita naman natin yan pagka dumating na yung deliberasyon ng 2026 budget. Kasi ang intention ko, at lagi ko naman itong ginagawa, binabalikan ko hanggang mga 2-3 years. Kaya nga, naisipan namin hanggang 2011 kasi flood control So, ang historical data kasi, nagsimula ng 2011, nasa mga 10 billion lang 10 billion, 11 billion. 11 billion ng 2011, naging 10 billion ng 2012. Hanggang sa 2018, naging 9 figures na. Kasi dati 8 figures Naging 9 figures, pumalo na siya ng 139 billion yata. And then, ang malala, itong 2023, 2024, 2025, 280 billion ng 2023, 349 billion noong 2024, 346 billion itong 2025. 348. So, nung sinuma total, ganun na lumabas, 1.907 trillion, almost 2 trillion. Saan napunta nga? Baha pa rin tayo ng baha. Ngayon, mabalikan ko lang po yung sinasabi niyo, sir, na budget call. Correct me if I'm wrong. When does that happen? Na sinihingi ng Malacanang from the various departments? Mga bandang Marso yan, nagsisimula yung budget call. March, kasi pag prepare sila, March ng buwan ng Marso, nagpe-prepare sila para sa pagsumiti ng Pangulo sa Kongreso kasi within 30 days after the SONA, kailangan maisubmit na yun sa Congress, sa lower house, yung tinatawag na President's Budget. So, kaya March pa lang, nagbabudget call na, tinatawag na lahat yung mga ahensya, magsasubmit sila ng kanilang proposed budget. Ito yung binebet naman noong DBCC, Development Budget Coordinating Committee. Pero now, moving back, ano po dapat ang trabaho ng mga local development councils? Ano po? Provincial, regional, as you said, barangay, municipal or city, and then provincial and regional levels. Kailan dapat sila? Hindi. Ginagawa naman nila talaga yon. Kaya lang, yung timing is off. Kasi halos natatapos yung iba dyan, nasa October Dapat yung output nila, yun yung papasok sa maipapadala. Kasi pag Regional Development Council, represented na dyan yung DBM, yung iba't ibang national agencies. So dapat, ideally, alam nila kung ano yung sinasubmit do sa mga local development councils. Ang nakakapagtaka, bakit 20% lamang ang ina-adapt sa National Expenditure Program? Sa akin, baliktad bigyan man lang na maski 50%. Kasi siyempre, may mga pangangailangan din yung national.
Oho. na hindi naman concern ng local. Okay lang yon. Pero 20% is very low. Oho. Pero pag pinag-uusapan po yung flood control funds, talagang yung lokal po makakaalam nito. Di po ba? Oo, dapat sila. Kasi sila yung nasa ground. Oo. Sila yung nagsasuffer pagka Oo. merong mga baha. Oo, So alam saka- nila kung ano yung pangailangan, drainage at lahat. Oo. Tsaka malamang sa hindi, kamag-anak pa, asawa, anak, magulang, kapatid, nung congressman o nung senador, yung nasa lokal. Oh, Even sa ako, isang banda maganda yun kasi at least parang cohesive. Yung pangangailangan ni governor, ni mayor, kapatid niya si congressman, at least matutugunan yung pangangailangan kung gano'n natin titingnan. Oo. Ang problema, Pero- pagdating kaya nga hindi naman nag-a-attend yung mga district representatives sa mga local development council meetings kasi alam nila wala kaming pakialam diyan. Pagdating sa kongreso kaming bida, kami hari. Kaya ba't kaya pa magpapagod pa kami? Maski nga sa barangay, they are allowed to send their representatives na mag-attend sa barangay development council pagpaplano sa barangay level. Ang problema, hindi nga sila nag-a-attend kasi alam nila wala silang gana kasi pagdating sa kongreso, sila yung hari eh. Sila yung baliwala yung mga local development council na yan. Bulungan na lang ng bulungan. Yun ang nangyayari na walang planning. Oo. Walang ano kasi whimsical eh. Oo. Pero in an ideal situation, na nandiyan na rin nga yung mga political dynasties, di ba yung kung ano yung sinasabi nung na seryoso, na totohanan, sinasabi ng asawa ko, o magulang ko, o kapatid ko, o anak ko, na ito ang pangangailangan sa lokal, ilalaban ko na ron, na hindi na kailangan dagdagan ko pa, na ito na ang totoong nangyayari dito sa lugar na ito, sa rehiyon na ito, o sa probinsyang ito. So, yun ang ang mas malungkot. Ang mas malungkot pa, nagiging contractor-driven yung mga projects. Oo. May balita pa nga na di ba? Ito, nanggagaling sa mga ibang congressmen na kakilala ko eh. Yung sa NEP pa lang, nagsisingit na sila, pero ang nag-prepare ng item, yung parang pinaka-project, contractor ng congressman. Oo. So kung ano yung halimbawa, or supplier, ang problema nagiging supplier-driven tayo at saka contractor-driven. Hindi talaga driven by needs and priorities. Kasi halimbawa, yung contractor, marami siyang ganitong extra materials na kailangan magamit niya kasi baka mapaso o kaya nakatambak lang. Unahin niyang magamit yon, mag-iimbento siya mag-iisip siya ng proyekto para ugma doon sa kanya mga naka-stockpile. Yun ang problema. So talagang wala talaga yung budgeting process system natin is really flawed eh. Kailangan talaga baguhin natin kung saan bigyan natin ng pansin yung mga local development councils. I hope yung executive order, I think 62 yata o 82, no? Hindi ako sure. Inisyu yan ni Pangulo noong I think February or March eh. Ako, suporta ako doon dahil bigyan natin ng halaga yung pinagpapagura ng ating mga local development councils all the way hanggang sa regional. So, sana makorek yun. Tsaka hindi lang basta ganun supplier-driven o contractor-driven. Sinasabi pa nga ngayon ni Baguio City Mayor Benji Magalong na yung may mga congressman na sila na mismo yung supplier-contractor eh. Hindi. Given na yun eh. Ang huling count, one congressman friend, early on pa to, pag start pa lang ng 20, yung last Congress, tinanong ko lang ilan na ba yung kasama nyo dyan na contractor? Ang huling count niya noon, 67 eh. Wow. Kasi ang nangyari na, yung contractor naging congressman, yung congressman naging contractor, kaya lalong dumami. Kasi tatapon pa inisip nila, tatapon pa, magbibigay pa tayo, tayo na. Kaya talagang gano'n na. Yun ang masaklap, sir. Paano malulutas naman yung gano'n pagka ito na nangyayari? May pag-asa pa ba? Masisilip pa rin ba? Ang pag-asa natin nasa mamamayan din kasi ang pag-asa natin nasa mga mamamayan din kasi kung hindi tayo, kasi kibit-balikat na lang Minsan pagka nagkikriticize, minsan kinikriticize pa yung nagkikriticize.
Sabi nila, pare-pareho lang naman kayo eh. Pag ganun ang attitude, wala na talaga tayong pupuntahan. Kailangan talaga yung, yung vigilance. Dapat mausuli yun eh. Na parang put on notice yung mga legislators na talaga namang abuso na. Para bang, bigyan nyo naman ng hangganan. Para bang, sabi nga ni Jun Losada, di ba? Moderate your greed. Moderate. Ngayon, paano po? Ngayon balik Senado kayo, sir, ano? At kinikilala naman kayo talaga na tigasala taon-taon itong pinakamalaking batas na ipinapasa every year, no? Itong General Appropriations Act. Sir, meron ba kayong idadagdag doon sa mga dati nyo nang ginagawa na mga mga kilos nyo po para ma-involve yung mamamayan? As you said, people participation. Yun ang second priority measure ko nga na ipinail eh. People's participation in the budgeting process. Sana po masayon. Kasi narinig ko si Speaker Romualdez mismo, nagsabi siya na dapat natin gawing transparent na yung bicameral conference. Maganda yon kasi kung nasabi niya na yon, at saka marami, kung may mga kasamaan ako, nag-file din ng ganyang bill o resolution. Okay. So I hope mag-gain ng ground at talagang maging makatotohanan. Hindi yung lip service na gusto ko transparent, pero pagka nandun na sa BICAM, ayaw naman talaga maging transparent. Pero dati na po, sa committee level, sa Senate, saka sa House of Reps, nagpa-participate po ang mga tiga-lokal. Di po ba? Oo, totoo yun. Maski publiko, kasi open eh. Hindi naman sila, alam mo, yung bill ko naman, yung measure ko na i-final, hindi naman ito yung makikisali sila sa diskusyon. Pero nandyan sila sa gallery, nakamatsyag sila sa deliberation. Halimbawa, sinabi ng isang congressman, hindi, BICAM, kasi ideally, again, ang bicameral conference, ito ang trabaho lang nito, mag-reconcile ng mga disagreeing provisions. Yung iba yung sa House version, iba yung sa Senate version, i-reconcile yan pag-usapan natin. Ganyan ang nangyayari sa bicameral conference ng mga ordinary bills na dinidiscuss namin. Meron kaming matrix, ito yung House, ito yung Senate. Tapos open sa public, may media, napapakinggan nila. Ang masama dito, yun nga, na i-reconcile, pero wala naman nire-reconcile kasi panibago eh. Wala nga sa House version, wala sa Senate version, mag-i-introduce ng panibagong amendment. Hindi dapat ganoon eh. Kasi anong basihan nun? Ilang tao lang kayo, inapprove sa plenaryo ng House, inapprove sa plenaryo ng Senate, lahat kami nakaparticipate. Pagdating ng BICAM, buburahin mo lahat yun. At mag-uusap lamang 2 tao. Tapos binabalik po sa 2 chamber at nag-ratify naman po. Parang nangyayari rin. Wala nang yung nangyari debate. Sa 2025, alam mo yung malungkot na nangyari sa 2025, yung December 11, in-email sa mga senador, eto na yung ira-ratify natin na, of course, So, hindi nila nakikita yung blanco kasi summary lang eh. Parang cover letter lang yung pipirmahan. So, I think in-email sa kanila ng 6:20 PM. Tapos 8:20 nung naka-suspend ang session. Mga 8:20 yata pumukpok, nag-resume, din ni-ratify. Hindi, yung iba, hindi na nakita yung blanco. Siguro, ilan lamang nakakaalam na mayroong blanco. So, nag-ratify sila ng blanco. Ito yung nakita ni Congressman Ungab, ni Sid Ungab, na teka muna, ang napirmahan ng mga pumirma, may mga blankong items. Tinatanggi naman nilang una, walang kibuan. Kasi, ang kaduda-duda nga nun, teka muna, mas may problema tayo kung ang na-enrolled bill may blanco. Ibig sabihin, ang nag-fill up ng mga blanco dyan, Malacanang, mas may problema yon. Kasi legislation yun eh. Ang lumalabas, sinabi na rin ni Congresswoman Kimbo na hindi, sa enrolled bill, kompleto yan. Pero, pinilapan yung blanks ng technical working group. Malaking problema rin yun kasi teka mo, bakit technical working group yung nag-fill up ng blanks? Legislation yan. Hindi sila legislators.
Oho. At ang technical working group daw ay Senate Secretariat. Totoo po ba yun? Ni walang tiga-house na kasama raw? Walang tiga-house. Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam 'yon. Kung Hindi, walang taga-house. 'Yun ang kiniklaim ng house na parang sinasabi nila si Senate President ang nagpunta sa house at sila yung nagkamada noong lahat ng issue na dapat galawin, pati yung mga ibang hindi nasama doon sa BICAM report. Oo. At yun po yung O yung isasama sa BICAM report. Oo. Tapos yung lumiit yung budget ng education at napunta sa public works, mas malaki. Ganun daw po. Oo, kasi ang nasundan namin, yung sa NEP, 900 billion, yung budget ng DPWH. Oo. Sa House, yung House version, nabawasan pa nga naging 825 billion. Opo. Sa Senate version, nadagdagan ng 300 billion. So pumalo na siya ng trilyon. Oo. 1.1. Pagkatapos sa BICAM nabawasan ng I think 61 billion. So pumalo na siya ng mahigit 1 trillion. Tumaas pa doon sa budget ng DepEd. Yun ang unconstitutional. Kasi ang sabi ng Constitution, yung highest budgetary priority should be given to the ang justification naman ng mga nagja-justify flawed din. Kasi ang sinabi nila, in-expand nila yung education sector, hindi pala DepEd, education sector, yung highest budgetary priority. Sa budget message ng Pangulo at saka sa press release ng DBM, sinasabi nila, dinefine nila yung education sector, DepEd, CHED, TESDA, at saka SUCS, yung State Universities and Colleges. Noong tumaas yung budget ng DPWH na ungusan yung budget ng education sector, ang pag-justify, hindi, ang education sector, meron tayong PMA, PNPA, Local Government Academy, pati DAP, sinama, Development Academy of the Philippines. Pinagsasasama na lahat. Kinokontra nila yung sarili nilang pronouncement earlier na talagang nilimit lang nila na yung education sector, yun lang 4 na yun. Sila na rin ang nagja-justify ng mali. Dapat i-correct nila na, anyway, nasa Supreme Court naman yan, yung usapin na yan, na kasi constitutional nga yung usapin May constitutional issue na dapat i-resolve, na ibalik natin yung highest budgetary priority sa education sector, hindi sa DPWH. Doon pala makikita mo na yung interest, yung mga personal interest na pumasok kasi DPWH talaga yung the usual suspect pagdating sa misuse ng public funds. At walang makikickback kung sa education napunta yan. Meron din naman, kaya lang mas magaang mag-kickback doon sa DPWH. Kasi nga, ang contractor nandyan na sa Congress 67 na mismo. Pambabatas. Okay. Thank you very much po sa pagpapaliwanag nitong mga issues at mas naiintindihan po ngayon ng ating mga nakikinig, sir. Thank you. God bless and mabuhay po kayo, sir. Once again, that was Senator Panfilo Ping Lacson.